nung nasa kulungan ka, gumawa ng sulat si Onse. Balak niyang ibigay sa'yo pagdalaw niya, pero tila umabot. Kakosa, pag nabasa mo to, huwag kang iiyak. Ikaw pa naman si iyakin. Joke lang. Kung pwede lang, ako na lang ang makulong. Diyan ako. Dito ka. Kasama si Mang Dado. Basta walang susuko, ha? Hanggat hindi ka nakakalaya. Tutuparin pa rin natin ang mga pangarap natin. Pero okay lang kahit pangarap mo na lang matuloy. Kasi ako, isa lang ang pangarap ko. Ang makita kang masaya. Mahal kita, Kakosa. Kosa, nakalayaan na ako. Pero ikaw naman ang nawala. Bakit ganun? Di nyo alam kung gaano kagaling tong pinakawalan nyo. Ano ba nakakaya ka? Sige na nga, it's a prank. Ito naman. So, natanggap ka nga. Kinuha nila ako bilang CSR assistant. Pero ngayon pa lang, Kosa. Proud na ako sa'yo. Suot mo to. Meron din ako. Kahit anong mangyari, kahit saan man tayo makarating, hindi mo mawawala yung pagiging magkaibigan natin. At habang suot mo to, kahit malayo ako, umasa kang kumikilos ako para tulungan ka. Sa anumang paraan na kaya ko. Napag-usapan namin ni Ma'am Shirley yung mga kaso namin habang nakakulong po ako. Meron po kaming theory na pareho po kaming na-set up. Teka lang, ibig sabihin, wala talagang kinalaman si Ma'am Shirley sa pananakit sa mama ko. Xavier, alam kong mahirap paniwalaan. Pero handang harapin ni Ma'am Shirley si Ate Leilani kung sakaling makabalik na siya. Para lang mapatunayan na wala talaga siyang kasalanan. Pero hindi pa rin nahanap ang mama ko. Wala na rin update sa kalagayan niya. Naniniwala kaya si Ma'am Charlene sa theory natin? Teka, anong theory yun? Yung na-set up lang din si Princess ng anak niya, si Libby. Mukha namang naniwala siya kahit papano na wala akong kasalanan. Pero anak, nagbigay na naman ng statement si Pusoy, kaya tanggap na ng korte yun. Sino po yung pulis na nanakot kay Kuya Pusoy? Homer Gutierrez eh. Alam ko yun yung humawak ng kaso mo eh. Teka lang po, bakit naman gagawin niyo ng pulis na yun? At sino naman nagutos sa kanya para madalhin yung kaso para mapakulong ka? Yun yung dapat nating alamin. Ay, kayong tatlo, kung ano may iniisip nyo ha. Huwag nyo na ituloy. Dahil sinampahan na naman reklamo yung Homer Gutierrez na yun, huwag na kayong makialam. Talaga mabubulok na sa city jail yung princess na yon. Buisit, nakalabas pa. O kailan nagiging okay na kami ni Xavier eh. For sure, problema na naman yung dala ng babaeng yun. I'll call you later, okay? Anak,
Anak, sandali. Ano ba? Usap naman tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, okay? Saka pwede ba, stop calling me anak. Hindi mo ko anak. Libby, please. Oo, tama ka ng dinig. Kasi yun naman yung pinaparamdam mo sa akin eh. Na parang hindi mo ako anak. Paulit-ulit mo na lang kinakampihan si Princess over me. Parang mas masaya ka pa na nakalaya siya eh. Kesa malungkot ka at damayan ako dahil nasasaktan ako. Of course, nararamdaman ko yung concern mo. Oo, masaya ako nakalaya si Princess, pero mas importante ka sa akin. I'm trying to reach out now, and I'm trying my best. Ang plastic mo? Sabihin mo, ginagawa mo lang naman lahat ng yan because you wanted to show everyone na mabuti kang ina, but you're not. Wala kang ibang niloloko kundi sarili mo lang. Goodbye, fake mother. Gago talaga yung Homer na yun eh. Alam niya tagilid siya, kaya nag-resign agad eh. Pinagpalit niya ang pagiging pulis niya para dito. Kaya kailangan talaga natin siyang puntahan sa kanila and makausap. Magsasalita ba yun? Laliglag ba nun yung mga kasama niya? Kumbinsin natin siya. Baka naman konsensya na rin kaya siya nag-resign. Teka, siya hindi ba? Parang paalis siya. Teka, dito pwede. Justin! Xavier! Hoy, wag na! Tigil mo yan! Hoy! Teka lang! Hoy! Teka lang, Homer! Sir, kakusap! Justin! Okay ka na? Wag ka nang kabahan. Inayos ko na si Homer. Hindi ba dapat ikaw ang mas kabahan? Pag nilaglag ka niyan, sunod-sunod na mabubunyag yung mga kalokohan mo. Naku, hindi nila ako kaya patumbahin. Dahil parati akong advance mag-isip. Pero aminin mo, gumugulo na yung sitwasyon. Sumisikip na yung mundo natin. Lahat ng gusot, pansamantala lang naaayos. Kagaya yung si Lailani, nasa tabi-tabi lang yan. Anytime pwede magsalita yan. Yung Leilani na yan, hindi pa ako tapos sa kanya. Oras na mahanap ko siya, uunahan ko silang lahat. Pero sa ngayon, nakafocus ako kay Charlene. Dahil oo, lumiliit ang mundo natin. Pero yung sa kanya, unting-unting gumuguho. At mas matindi ang darating na pasabog. Just you wait.